operate without his rifle, but a good treasure hunter can operate without any gadget, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes and signs. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating treasure marker analysis episode at ang ating i-analyze ngayon ay itong napakagandang fish marker na padala sa atin at atin muna panoorin ang video. At bago tayo magpatuloy nga pala, shout out sa lahat ng mga katiyats natin all over the Philippines and in abroad. Kumusta kayo dyan, lalo na sa ating mga brothers and sisters dyan sa Middle East. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. So panoorin mo natin itong video bago natin ito i-analyze. Ay, isda ito? Ay, ilog? Hindi na nanay. Hmm? Tanood ko pag wala siyang ganito. Wala na. Dito na. Pero wala na siyang ganito. Walang ganito. Malamang na lang dyan. Dito rin sa malapit na. Ito ba o? Baka ay sabi na ganda. Nakaturo ito doon. Baka ay malaganda ito daw doon. Ito. Ano naman ito is? Ano niya ito? Okay mga katiyats, ito yung kanilang marker. Parang ano ito, isdang tubig, sa matabang na tubig ito. So merong dalawang mata, ayan, at sa gilid naman niya, ito'y sa likod niya, merong butas at merong V. Kung yan man ay gawa ng tao, ang treasure ay malapit lang dyan. Ito naman yung gilid niya. Makikita natin yung merong ano dyan, letter C na nakataob sa unahan. Ito yung mata niya. At ito yung C. Ayan. At ito yung parang pointer arrow. Tingnan natin yan sa close-up. Ito yan. So ito yung parang horseshoe, letter C. At ito yung parang arrow kung tingnan sa malayo, arrowhead. Okay, so meron tayong, sa palagay ko dito ay, para sa akin lang to, meron tayong tatlong testig dito kasi ang isda ay una sa lahat nagsasabi na naroon sa tubig ang item. So ngayon tingnan nyo sa unahan muna nito, sa layo na 20 to 200 meters, malayo-layo yan. Tingnan nyo kung merong malaking creek or river doon sa unahan. So kung ito yung isda, ganyan kasing itsura ng isda na yan. Ganyan siya. Okay. So doon kayo pupunta sa kanyang harap at hanapin nyo ang river or creek. Okay, at kapag merong ganyan, yan ang ibig sabihin ng isda, na ang item ay nasa river or creek. Ngayon kung walang river o creek sa kanyang harapan, ang ibig sabihin niya ay
Itong pangalawang ibig sabihin niya na ang item ay malalim at lampas sa water level. Ang item ay nasa water level. Kaya anong lalim ba ang water level? So ang item daw ay ito yung water level, example, underground. So karamihan na lalabas na ang tubig kapag hindi tayo sa bundok nagukay o kahit bundok, basta merong creek sa unahan, siguradong merong tubig sa lalim na 5 metros or 6 meters ay lalabas na ang tubig. Kung malapit ka naman sa baybayin or sa tabi mismo ng ilog ka magukay, 2 meters pa lang may tubig na. Okay, kaya kung walang river sa kanyang harapan itong isda, ang ibig sabihin malalim ang item at nakalagay siya sa level ng tubig sa inyong hukay. Kaya maganda ang marker na yan. Kasi kapag magukay kayo sa kanyang gilid or doon sa likod, ang hukay nyo ay dapat lalampas sa water level. Kapag nakita nyo ang water level, yan ang time na magpatuloy kayo. Of course, gagamit kayo ng mga water pumps o submersible pumps para kayo magpag-continue sa paghukay. Okay? Pero merong danger sa mga paghukay. Merong bago lang nangyari na masama sa isang lugar sa Bohol yata yun. Itong na poison dahil sa mga chemical gases. Yung mga sumisingaw na amoy na bigla kang mahilo at kung matagal ka doon sa underground or doon sa tunnel, matagal mong nasinghot yun, magkaroon ng masamang epekto at pwedeng kamatayan. Okay, kaya kung maghukay kayo ng malalim, sa lalim na 7 meters ay mag-umpisa na yung mga methane gas na yan. Kaya kung malalim na, careful na kayo, maglagay na kayo ng blower, industrial blower, para sisingaw yung gas or chemical gas or chemical poison. Example, ito yung inyong tunnel, lagyan nyo ng blower dyan. Ang blower of course nakakabit yan sa dito sa itaas, ay nandito yung blower na parang itsurang parang whistle ng ng pulis. Yan, ganyan. Yan ang itsura ng blower, yan. Ikabit nyo sa hose. Ayan. At of course, sa lakas ng hangin ay babalik ang chemical poison sa itaas. At after 1 hour or 2 hours na pagbo-blower, saka kayo bababa sa inyong tunnel. Huwag kagad kayo bumaba, lalo na kapag umaga. Alas 8, tapos trabaho na kayo doon. Diretso nyong masinghot yung sumisingaw na mga methane gas. Kaya bloweran nyo muna ang loob ng inyong tunnel para lalabas yung mga poisonous gases. Okay, so ngayon, saan bang posibleng makuha natin to, mga ka-TH? So, una dito na paraan ay hanapin natin ang mata na parang may tinitingnan. So, ito magtaka tayo bakit nasa itaas ang isa, pangalawa ay nasa baba. So, meron siyang ibig sabihin. Okay, hindi naman papunta doon ang item kasi pataas yan. So kung i-continue natin yan, walang tatamaan na ground. Kaya sa tingin ko, ang magandang puntahan na ito na direksyon. Okay, at ano ba ang distansya niyan? Sa tingin ko 3 or 5 meters lang. So 3 to 5 meters, test dig kayo diyan mga ka-TH. At hanggang 3 meters ang test dig. At kapag merong makitang mga another shape rocks, mga bato na hinugis dyan sa 3 meters,
Lalo na kapag merong mga basag na plato na kulay blue, puti at mga bote na green at brown. Yan na ang hudyat para magpatuloy kayo hanggang makarating sa water table. Okay, kasi sa water table naghintay sa inyo itong hinahanap nyo at hinahanap natin. Okay, pangalawang paghanap nito, mga katiyats, ito yung una. Tatlo ito na paraan natin dito kasi hindi naman tayong nagbaon yan, kaya marami tayong trials. Okay, number 1 ito na malaki ang posibilidad. Pangalawang malaki ang posibilidad is number 2 is sundan natin ang malaking mata. Kaya ang malaking mata ay parang dito yan nakatingin dyan. Or sundan natin ang diretso ang tulis ng kanyang ito, ang direksyon niya. Ayan, at punta tayo sa harapan. Okay, sa harapan niya. Sa layo pa rin na katulad ng kanina, 3 to 5 meters distance. At ang test dig na lalim ay 3 meters. Okay, pangatlo nito na paraan, ito na yung panghuli. Ay doon sa likuran, kasi dito, 'di ba, merong letter C diyan na gaganyan at merong arrowhead na gaganyan. At kung napansin nyo, ang mata ay parang may tinitingnan sa banda rito. Okay, kaya pwedeng dyan. Magukay tayo dyan kapag wala tayong makita dito sa trial number 1 at trial number 2. Ngayon tingnan natin ang gilid niyan. So ito yung sign niya. So ibig sabihin bato, sa bato ay merong item dito banda. Okay, itong dito kung gawa yan ng tao, so doon banda. So yun na yung nasa front niya. Ito naman, ito yung nasa puwitan. Okay, kaya tingnan natin muna ang puwit. So ito yung puwitan niya ng bato, merong yan. So ang ibig sabihin yan ay dito na side ay entrance or portal, entrance to tunnel. So ano bang layo niyan? Karamihan na layo niyan ay 3 to 5 talaga. Malapit lang sa bato, meters. Itong dito, magandang ano yan, magandang bilog. So item plus sign ng portal or doorway dito nakaharap. So dyan 3 to 5 meters pa rin mga katiyats. Yan ang ating pangatlo na puntahan. Ngayon tingnan natin yan sa magandang view. Ito yan. Narito yung mata. So diyan nga yan nakatingin ang mata. Ito naman ang C ay bato. Sabi sa bato. Mas malalim pala to. Mas maganda tong pangalawa. Kaya okay, doon tayo pupunta mga katits dito. Yan. Yan tayo diyan. Kasi nandito yung, di ba? Teka sandali. Nandito sa baba yung ganyan, yung portal. So yung portal pala ay nakaharap dito. So dito yung 3 to 5 meters. Test dig. So magkasunod lang yan, 3 and 5 meters. Test dig dyan sa gilid, bandang kanan nitong fish marker na ito. Okay, so sana maliwanag ang ating pagpaliwanag mga katiyats. Good luck sa inyo at ingat lang kayo sa pagukay kasi merong kaakibat yan na itong danger sa pagukay. Ako magpaalam na. I'll see you on my next video.